Kaibigan, sa oras na ito naway pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ngayong trimestre pinagpapatuloy natin na pag-aaralan ang may temang misyon ng Diyos, misyon ko. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy tayong pinapalakas ng Kanyang mga banal na salita. Na ito'y nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa na patuloy tayong sumasampalataya sa Kanya. Taglay natin ang lakas at saya na naglilingkod habang naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. At nais kong batiin ang lahat ng mga viewers natin mula sa may Lopez, Quezon, sa may Pila, North Taguig Center. Galing tayo dyan kamakailan lang. Sa North Tarlac, sa may Giginto, Bulacan, Maria Aurora, sa may Bataan, Lagawe, may Kawayan Isabela, Novaliches, Kidapawan, sa may Bukidnon, sa may Ilagan City, Santo Niño, Divilacan, Dilasag, Bawan, Davao, at sa iba yung dagat sa may Armona, California, at Southwest France, at sa Grand Cayman, Seattle, Singapore, Europe, Macau, at sa buong mundo. Maging saan ka man, kaibigan, kawaan ka ng Diyos at pagpalain ang iyong pag-aaral sa oras na ito. At marami pang mga hindi ko nabanggit na nakasulat dito sa comment section. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Dalangin namin na kayo ay patuloy na lumalakas ang inyong panampalataya habang patuloy kayong sumusubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Ang ating mga kasama dito sa studio ay patuloy na ang ating kamanggagawa at kaibigan, si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating direktor ng Publishing Ministry dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abi? Mabuti, Pastor Ray, at nami-miss natin ang ating mga viewers sa ating talakayan. At nais nating batihin na Pastor Ray ang ating mga kaibigan na pinaglingkuran ko sa May Bunga Seventh-day Adventist Church, ika-66 years anniversary nila. Then at the same time, ang Binangonan District sa probinsya ng Rizal. Binabati namin kayo, mga minamahal ng kapatid. Patuloy po nating tangkilikin itong ating programa. Ano po ang distribution ng The Great Controversy. Ito po ay, alam na ninyo yung slogan natin ay Read Before You Give. Napakahalaga po ito, mga kapatid, na basahin ninyo, malalaman ninyo ang tunay na kasaysayan ng ating iglesia. Nung sinauna pang panahon at hindi kayo maliligaw pag nabasa po ninyo ito. Ito ay church history ang nilalaman nito po, mga kapatid. Then kayo po ay mag-subscribe ng ating Health and Home bookbound. Ito po ay off the press na po ito. At kumuha kayo ng inyong mga copy sa ating mga literature evangelists na malapit sa ating mga missions and conferences. At tinitiyak kayo na mabibless kayo, mga kapatid, ng Health and Home bookbound. Ito po ang flagship ng Philippine Publishing House. At talagang punong-puno ng kaalamang pangkalusugan. Kaya nga po, huwag kayong mag-atubili na bumili ng aklat na ito sapagkat napakahalaga na maging bahagi ito ng inyong buhay at pamilya. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. Mahal na Diyos, sa manaming banal, dakila ka po sa lahat sa aming buhay. Narito ang iyong mga kaibigan, narito ang iyong mga anak na patuloy na nag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa, Panginoon Diyos, ang kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu ang aming madama at maunawaan at magkaroon kami ng karunungan sa inyong mga banal na salita. Pagpalain ang bawat isa sa amin at patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pangsyam na paksa ngayong linggo ay misyon sa makapangyarihan. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Mateo 16, versikulo 26. Ito pong sinasabi, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kaibigan, ang ating leksyon ay napakaganda sapagkat binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pangunawa, ng karapatan, pribilehyo na mag-disipulo at
ipalaganap, ipaalam ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos na siya'y nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga't alalahanin natin na ng mga nakalipas na ating pinapag-aralan ay pinili tayo ng Panginoong Diyos. Tinawag tayo ng Panginoong Diyos na kanyang magiging alagad. Yeah. At ngayon ay ang isang alagad, ninanais ng Panginoong Diyos na ipagpapatuloy ang gawain ng Panginoong Yesus na iniwan niyo dito sa lupa, na ang isang alagad ay magmisyon. Hindi lang sa lahat ng mga nangangailangan na nakalipas na pinag-aralan natin, Pastor Abe, kundi magmisyon sa mga makapangyarihang mga tao dito sa balat ng lupa, sapagkat nangangailangan din sila ng pag-asa ng kaligtasan. Kaya narito tayo upang pag-aralan ang 3 punto, Pastor Abe, na kabuuan ng ating leksyon. Ang 3 punto na ito ay, una, letter C, conviction of a disciple. The conviction of a disciple, commitment of a disciple, and the cost of being a disciple. Kaya napaganda ito, Pastor Abe. May pananalig yung conviction ng isang alagad ng Panginoong Diyos. At itong unang ito ay ibibigay natin kay Pastor Abe para may paliwanag. Bagamat ipapaliwanag niya na maayos ito, kaibigan. Pastor Abe, take it away. Napakaganda itong lesson natin, Pastor Ray, sapagkat tinatalakay dito ano bang mission natin sa mga financially well-off na mga kababayan natin. At alam natin na dito sa lingwahe ng Biblia, maraming mayayaman, may impluwensyang tao ay nahikayat sa pananampalataya dahil may mga modelong mananampalataya na nagpamalas ng pagmamalasakit sa mga powerful na mga tao. So may mga mission tayo sa mga presidente, naging presidente ng Pilipinas, sa mga senator, sa mga congressmen, sa mga mayors, at lahat ng mga taong may kapangyarihan. So dito, Pastor, ay ang misyon ng Diyos sa mga mayayaman at makapangyarihan ay gusto niya na ang kaligtasan ay unlimited para sa lahat. Hindi lamang sa mahihirap, kundi para sa lahat, kasi si Kristo ay namatay para sa lahat. Okay? Regardless ng kanilang sitwasyon or status sa buhay. Kaya pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa unang Timoteo, Kabanata 12, tas na 4, para tignan nga natin kung meron ngang ebidensya ng pagmamalasakit sa mayayaman at may kapangyarihan. Na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakakilala ng katotohanan. Napansin natin kahit si Pablo nga ay isang lalaking makapangyarihan. Siyang sumulat niyan at ipinakita niya diyan sa talatang yan, ipinaliwanag niya na hanggang tayo lahat ay makakilala sa ating Panginoon. Siya kasi ang punot dulo ng ating kaligtasan, maliban sa kanya ay wala na. Sa pang-ebidensya, Pastor, sa unang Juan Kabanata 12, tas na 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Napakaganda, no? So ang pagkakilanlan sa Diyos ay naroon yung pagsunod sa utos niya. Okay, so ang mga taong ito, kailangan nating ipaalam ang salita ng ating Panginoon. Kasi kung hindi natin ipapaalam, paano naman nila malalaman? Kasi yung iba, ang alam nilang utos ay 2 na lang. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Yung details noon ay hindi na nila itinuturo. So tayo naman, ang role natin na ituturo natin yung details of the law para madaling masunod ng mga tao. So ngayon ay pakibasa mo ba, Pastor Ray, doon sa Efeso chapter 1 verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Napakaganda, no? Tingnan mo nga yung emphasis, Pastor, doon sa unang sentence. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Iyon. Kaganda, no? Siyang pumili sa atin. Bakit tayo pinili ng Panginoon? Kasi nandoon yung ugnayang mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano ang dahilan? Anong katunayan? Alam na ng mga kapatid yan. Ang katunayan ay nung si Kristo'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Na pinili niyang isakripisyo ang kanyang minamahal na anak upang
ang sinumang magpasakop, maniwala, ay Mm. magiging kabahagi ng pamilya ng Maganda ating nito. Panginoon. Dahil may concern siya sa atin, Oo. dahil iniibig tayo, Oo. ay talagang pinapansin tayo. Yeah. Tinitingnan ang ating kabutihan. Yeah. Kung ano ang dapat nating kalagayan at iligtas tayo ng Panginoong Diyos. Napakaganda. Hindi niya tayo pinapabayaan. Hindi tayo pabayaan. Oo. So, talakayin na natin, Pastor Ray, yung the conviction of a disciple. Oo. So, dito, si Daniel, ipinahintulot ng Diyos na maging captive ng land of Babylon. Mhm. Pero kahit na siya ay para bagang walang kalayaan sa isang kaharian na kung saan ay naging sakop sila ng makapangyarihang imperyo ng Roma. Mhm. Pero makikita natin na hindi tumigil ang pagiging mabuting katiwala ng Diyos. Ano? Oo. Si Oo. Daniel, nung mababasa natin sa Daniel chapter 1, nandun yung unang pagsubok, di ba? Mhm. Na ang unang pagsubok ay maging sa hapagkainan, nakita sa kanya yung prinsipyong Oo. makadiyos. Mhm. Imagine yung anyayahan ka ng hari na kakain ka tapos hindi ka kakain. Kasi hindi yun ang nakagawian niyang pagkain. At ipinagtanggol niya, subukan muna ninyo kami ng 10 araw. Nandoon yung pagrespeto ni Daniel. Pero kapag masasagasaan na ang prinsipyo ng Diyos, Oo. mas rirespetuhin ng ni Daniel ang Diyos kaysa ang hari ng sanlibutan. Kasi nandoon yung paggalang niya sa hari na si Nebuchadnezzar. Mhm. Pero pag-uusapan na ang nilalaman ng kasulatan, mas susundin na niya ang Diyos kaysa sa tao. Napakaganda Dito niya. nakita yung prinsipyong siya ay talagang makadiyos. Mhm. Maging noon nung itinapon siya doon sa yungib ng leon, maging ang kanyang 3 kaibigan, di ba? Mhm. Nung itinapon doon sa naglalagablab na apoy. Itong 4 na magkakaibigang ito ay nagpamalas ng, hindi man sila nag-preach, Mhm. okay? Pero naging modelo ng buhay at pananampalataya. Okay. So, papansin natin na dati ay ang siniserve sa kanila ay puro masasarap na pagkain Mhm. na nakapagpapupurol ng isipan ng tao. Pero nung sinabi ni Daniel, subukan ninyo muna kami. Doon ay Oo. sinidlan sila ng di kawasang karunungan na galing sa Panginoon. Kaya nga, si Daniel at ang kanyang kaibigan ay naging bridge. Naging bridge para ma-reach Tulay. out. Oo. Naging tulay para ma-reach out ang mga hindi mananampalatayang makapangyarihan ng kanilang Oo. kapanahunan. Yung pagiging alagad nila doon sa makapangyarihang kaharian ng hari sa Mm-mm. Nabucodonosor, Oo. yung buhay na nila ay naging Model. nakita, Oo. modelo ng pagmimisyon. Na sila'y tumayo sa prinsipyo na turo na alam nila na turo ng Panginoong Diyos. Yeah. Hindi sila nagkompromiso. Natumbok Ay, mo. pwede naman ito ng konti. Itong pagkain, tikman na natin. Pwede naman Ay. na kwan lang siguro, tanggalin lang Oo. natin yung iba dyan at yung pwede sa atin ay Oo. kakainin natin. Oo. At saka ang isang prinsipyo doon, Pastor Ray, ay maging maupo lang doon sa table, ayaw nila. Kasi yun ay senyalis ng pag-compromise ng pananampalataya. At pagkatapos nito, na-convict si Haring Nebuchadnezzar. Pakibasa mo, Oo. Pastor Ray, si Daniel chapter 4, verse 37, itong haring mapagmataas at arugante ay nagpakumbaba sa Diyos dahil merong alagad ng Panginoon na gumagabay sa kanya. Oo. Basahin Pakibasa natin. Ngayon, akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga pamamaraan ay makatarungan at kaya niyang ibaba ang mga lumalakad na may kapalaluan. Yan ang Oo. declaration ni Haring Nebuchadnezzar. Halimbawa, na-convince natin si President Bongbong Marcos, ay di mas powerful ang ating pananampalataya. Mm-mm. Kasi kung siya'y kinonvict ng Panginoon, i-declare niya na napakabuti pala ang bayan ng mga Adventistang ito. Oo. Ganyan ang nangyari kay Daniel. Nakinilala niya ang Diyos ni Daniel. Dati ang sinasamba niya ay si Marduk. Oo. Di ba? Oo. Yun ang Diyos-Diyosan niya. Oo. Pero nung nakilala ni Nebuchadnezzar
ang Diyos sa buhay ni Daniel, itong si Nebuchadnezzar kanyang ibinunyi ang pangalan ng Panginoon at naniwala siya na ang Diyos talaga ang naglalagay, ang Diyos na rin ang nag-aalis. At siya ang pinakamakapangyarihang Diyos sa buong sanlibutan. Napakatindi, Pastor. Yung katayuan nila bilang isang alagad ng Panginoon Diyos sa gitna ng mga makapangyarihang tao, dapagkat kung hindi ka nagustuhan ay papatayin ka. Pero isinalang-alang nila yung dapat na katotohanan dahil nung niyakap nilang katotohanan, sinakabuhay nilang katotohanan sa gitna ng mga kapangyarihan, kahit ikakamatay nila yon. Basta nasa katotohanan sila. Isang pagmimisyon yun, Pastor. Ano? Yun yung conviction. Ang pangalawang halimbawa natin, Pastor, ay itong si Naaman. Si Naaman, na-impluwensyahan ang kanyang buhay dahil merong isang dalagita na tumira sa kanila. Nakatulong nila. Itong dalagitang ito, napansin niya na ang kanyang amo ay nagkaroon ng ketong. Sabi niya, at malungkot. Naku, meron kaming propeta na makakatulong sa inyo. Pumunta ka doon sa aming propeta at tiyak na ikaw ay gagaling. Pagmimisyon yun. Pero yung bata ay simulat sa pool siguro. Itong batang ito'y tawag nga ng Bible story ay Little Maid. Maliit na dalagita. At yung conviction niya, para bagang kung katulong ka lang, wala kang ganong authority na utusan mo ang asawa ng isang makapangyarihang kapitan sa kingdom ng Syria. At dito napansin natin na nag-surrender ang puso ni Naaman nung nakilala na naman niya ang buhay ng Panginoon kay Elisha. Anong nangyari nung pagkatapos na mapagaling siya, di ba? Dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon, ay inutusan kasi siya ni Elisha na pumunta ka sa ilog ng Jordan at makapitong beses kang lumubog doon. Ang ilog ng Jordan nung panahon ni Elisha ay napakaraming tubig, parang ilog Pasig yan Pero ang sabi nga niya, nagreklamo siya, wala bang parpar? Nandyan naman ang ilog namin na mas maganda kaysa Jordan. Bakit hindi na lang doon sa lugar na yun? Bakit pa sa ilog ng Jordan? Yun ay isang hudyat na pagtitiwala mo doon sa propeta ng Diyos. Kasi yung Diyos ang nag-utos kay Elisha na sabihin mo ito, susubukan mo ang kanyang pananampalataya. At nung umahon siya mula doon sa ilog ng Jordan, ang kanyang kutis ay parang kutis bata Ayun. Tapos nung pagkatapos nun, Pastor Ray, ay di magpapasalamat itong si Naaman. Ay di magre-regalo ng maraming damit. Ang sabi naman ni Elisha ay, hindi ito ngayon ang panahon ng pagtanggap, kundi panahon ng pagpuri sa Panginoon. Kaya nga, nagtiwala itong si Captain Naaman na talagang ito ay tunay na alagad ng Diyos. Kung tinanggap niya yun, Pastor, ay parang binayaran na yung kanyang... parang binayaran yung paglilingkod. Yun ang hindi maganda, no? Kuminsan, tayo din ay nagsiserve tayo sa mga churches, di ba? Ay, Pastor, kundi mo itong cash. Ibigay mo na lang dyan. Pero pag in-kind siguro, pwede. Pero cash yun hindi pwedeng bayaran yung paglilingkod natin. Basahin mo, Pastor, yung ebidensya natin. May nakita pa ako dito sa kwento mo, Pastor, yung bata. Hindi pinipili ng Panginoon Diyos kung sino ka. Kung ikaw ay tinawag, sabi dito, pinili ka. Yung conviction mo naroon, kilala mo ang mga taong makapangyarihan. Kilala mo rin ang Diyos na kung sino, kung ano ang ginagawa niya sa mga tao. Kaya, gayon na lamang yung batang yon na pinakilala niya. Nagiging, yung conviction niya, yung pananalig niya, yung kanyang kaalaman ay mayroong doon. Mayroong kaming, itong batang ito, kilala niya ang mga pastor. Kilala niya ang mga pari. O kilala niya yung mga nagtuturo ng salita ng Panginoon Diyos. Amen. Kilala niya yung propeta. Kilala niya yung hari. Kaya, kaibigan, walang pinipili ng Diyos maging bata ka man, kabataan ka man, may edad ka man. Wala tayong excuses sa paggamit ng Panginoon Diyos sa atin upang magiging tunay na alagad ng bawat isa na mangaral o magmisyon
ipabalita ang kagandahang loob at Yeah. pagmamahal ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Oo. Pakibasa mo nga, Pastor Ray, kung paano po nahikayat itong lalaking ito sa 2 Kings Mm. chapter 5 verses 17 and 19. Oo. At sinabi ni Naaman, kung hindi, hayaan mong bigyan ang iyong lingkod ng lupang kasindami ng mapapasan ng 2 mula, sapagkat buhat ngayon ang iyong lingkod ay hindi na maghahandog ng handog na susunugin o alay man sa ibang mga Diyos, kundi ang Panginoon. 18. Sa bagay na ito'y patawarin nawa ang Panginoon ang iyong lingkod kapag ang aking Panginoon ay pumasok sa bahay ni Rimon upang sumamba roon at siyang humilig sa aking kamay at ako'y yumukod sa bahay ni Rimon. Pagyukod ko sa bahay ni Rimon, patawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod sa isang bagay na ito. 19. Sinabi niya sa kanya, humayo ka, mapayapa. Kaya't siya ay lumayo sa kanya na di kalayuan. Maganda, no? Oo. Dito, si Naaman, ngayon ay, di ba, may Diyos-Diyosan ang Syrian Empire. Oo. Ito ay hindi gesture ng pagsamba na sa Diyos-Diyosan. Hindi na ako sasamba sa Diyos-Diyosan, sasamba na lang ako sa aking Panginoon, sabi niya. Oo. At dito, sabi niya, kung mangyayari ang mga bagay na ito, na halimbawa, ina-assist ko ang hari, ngunit napayaw ko ako doon sa kay Rimon na Diyos-Diyosan. Oo. Patawarin sana ako ng Panginoon, pero ang intensyo ko ay respeto ko sa aking hari. Oo. Pero alam ng Diyos ang aking respeto Ang aking sa puso. Kanya. Oo. Yung puso ko sa Kanya. Kaya nga, napakaganda ito, na kapag ang isang tao na ay nahikayat na, ito, alam natin na ang mga Assyrian Empire at Syrian Empire ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mm. Ngunit nung makilala ni Naaman, ang Diyos Oo. ni Elisha, nabago na ang kanyang pag-unawa. Oo. So ito yung mga ministries natin sa mga powerful na mga tao. Ministries na kapag nakita sa atin yung maka-Diyos na paghawak sa mga prinsipyo, lalong-lalo na ang nilalaman ng banal na kasulatan, nandun na yung kanilang pagpapasakop sa ating Panginoon. Ang misyon pala ng isang alagad ng Panginoong Diyos ay ipabalita mo, iparanas mo ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay at makilala niya kung gaano siya nabago. At pagkatapos ay mababago na ang buhay, ang direksyon ng buhay, ang isip niya ay hindi na doon sa dati. Yeah. Sabi niya hindi na ako yuyuko sa sa mga Diyos-Diyosan. Hindi na. Kundi sa Diyos na ng may kapal na naranasan ko na ang kapangyarihan sa aking buhay. Amen. Binago na, wala na akong ketong. Hindi nangyayari yan sa aking Diyos-Diyosan. Araw-araw yumuyuko ako, lahat ng ginagawa ko, lahat ng paraan ay hindi ako nababago ng ganito. Pero yung pinaranas mo sa akin, Propetang Elisha, ay isang karanasan na hindi ko makalimutan sapagkat ang Diyos mismo na pinakilala mo sa akin ang nagbago sa akin, naranasan ko. Kaya ang isang alagad ng Panginoon Diyos na may misyon ay iparanas natin ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa kanila para mabago ang kanilang buhay. Amen, Pastor. Ang isa pang nakita natin dito, Pastor Ray, alam natin ang sakit ni Naaman ay ketong simbolo ito ng napakaruming pagkakasala ng isang tao. Pag ikaw ay may ketong noon, ay outcast ka sa society. Tatapon ka sa kampamento ng isang kaharian. At si Naaman ay hindi lang siya pinagaling sa kanyang sakit na ketong. Siya ay pinagaling din ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang makasalanang pagkatao. Kaya nadalisay siya. Ang pangatlong biblical evidence natin, Pastor Ray, ay itong si Nicodemus. Si Nicodemus ay alam natin na malaki ang kanyang tungkulin. Bilang member ng kapulungan ng mga mataas na pinuno ng bansang Israel. Pero ayaw niyang pumunta na magpakita na siya ay follower ng Panginoon, pero gusto niyang dumalaw sa Panginoon ng kinagabihang yaon. Kasi secret follower siya ng ating Panginoon. So pinuntahan niya ang ating Panginoon at nung
napunta siya sa ating Panginoon, okay? Si Kristo ay naging tulay para mabago ang puso ni Nicodemo. Pakibasa mo, Pastor Ray, sa John chapter 3 verses 3 to 4. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong ipapanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok pa ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" 5. Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Yung modelo ng pamumuhay ni Jesus ay yun ang nakita ni Nicodemo. Na napakasimple ang kanyang pagkilos, napakasimple ang kanyang pananalita, napakasimple ang kanyang pananamit. Siya bilang isa sa pinakamataas na pinuno ng bansang Israel ay kinumpara niya yung kanyang sarili at nahabag siya sa kanyang sarili. Ito nga ay Diyos na galing sa langit, ay kung manamit ay simple, kung manalita ay simple. Gumagamit ng mga pananalitang naging karanasan ng mga tao araw-araw, ngunit ang mensahe nito ay tumutusok sa kailaliman ng hibla ng puso ng isang tao. May katotohanan. Oo. Pawang katotohanan lamang. Yeah. Kaya nga pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa verse 3 nga, i-emphasize ka natin yon. Ulitin mo nga. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Yun yung emphasis. Yun yung emphasis ng Panginoon. Kailangan mo muling maipanganak na muli. Yung sabi nga ni Nicodemo, Panginoon, Nalito siya. Nalito siya. Babalik pa ba ako sa tiyan ng nanay ko para maipanganak ako muli? No, hindi, sabi ng Panginoon. Kailangan mong nabautismuhan ka na sa tubig, kailangan mo pa ng mabautismuhan ng Espiritu Santo. Yun pala ang kalagayan natin. Lahat tayo nabaptize ng tubig, ano? Pero kailangan natin yung baptism of the Holy Spirit. Parang kagaya nung nangyari sa Pentecostes na nung nabaptize sila, nagkaroon na sila ng pagkakaisa. Nagtutulungan, nagdadamayan, nagdadalanginan. Yung koinonia, yung fellowshipping together. Ang fellowshipping together ay nandoon yung kainan, nandoon yung dalanginan, nandoon yung socialization. So yun ang kulang ni Nicodemo. Sabi niya, kailangan mong maipanganak na muli. Kailangan mong mabaptize through the power of the Spirit para maging kandidato ka para doon sa langit na bayan. Kasi ang baptism ng Holy Spirit, Pastor Ray, ito yung nagtatatak sa atin. Sa Efeso chapter 4 verse 13 na tayo ay maging kandidatong mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Napakatindi, piniisip ko, Pastor, habang kinikwento mo, si Nicodemo, malayo ang isip, literal. Yung iniisip niya na physical, worldly, secular ang nasa isip niya. Bagamat ito'y isang pinakamataas na pinuno na ng pangangaral. Pero nung nagsalita ang Panginoon Diyos, malayo na. Hindi na niya maintindihan, hindi na niya maarok sapagkat very spiritual ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Yung approach ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, ipapanganak muli ako, babalik uli ako sa sinapupunan ng aking ina. Totoo nga, ang isang taong naipanganak na sa pisikal, kung pinag-uusapan ng baptism, Pastor, naipanganak na tayo sa pisikal. Ikaw, nagkatao tayo. Diretso tayo sa makamundong buhay. Kung makabundong buhay, ginagawa na natin yung gusto natin sa kaharian ng mundo. So, diretso tayo sa impyerno. Pero nais ng Panginoon Diyos na maipanganak tayo isa pa para maipanganak na sa kaharian. Amen. Yun na. Kaya pag nabinyagan ng isang tao, pangalawang pagbibinyag o kapanganakan sa pagkapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay magkakaroon na tayo ng titulo at kasiguruhan na sa kaharian ng Panginoong Diyos. Kaya sinasabi nila dito ay 2 beses mamamatay. Kaya nga itong pinag-usapan natin, Pastor, napakaganda. Ang conversion ng tao patungo sa Panginoon ay isang hakbang araw-araw. Parang yung awit na one day at a time.
Kailangan natin yung paglago ay pataas eh. Dahan-dahan ang paglago natin Oo. through the conviction of the Holy Spirit. Kasi ako nung nabaptize din ako, hindi pa rin ako ganong katapat eh. Dahil converted tayong Adventist pastor, na babalik pa rin tayo sa mga masasamang gawi. Oo. Pero kapag nandyan na ang banal na espiritu na mangangasiwa sa iyo, bagaman gusto mong gawin ito, pero sabi ng banal na espiritu, huwag. Nabaptize ka na ng tubig, narito na ako. Huwag mo nang gagawin, binago ka na ng Panginoon. Ang ikinabubuhay mo na ngayon sa laman ay huwag na yan. Mabuhay ka na sa pananampalataya sa pangalan ng Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos, Pastor Ray. Then ang pangalawa na pag-uusapan natin, Pastor Ray, ay yung the commitment of a disciple. Nandito yung pagkakaiba ni Zacchaeus at saka yung the rich young ruler o yung tinatawag na tagapagtanggol ng kautusan. Expert of the law ito eh. Oo. So dito, parehas na mayayaman ito. Si Zacchaeus ay mayaman kasi siya ay tax collector. Oo. Ito naman, rich young ruler ay isang abogado, negosyante. Parehas silang mayaman pero magkaiba ang pagkahikayat. Nung si Zacchaeus, nung makita niya ang Panginoon, nagpasimulang mabago ang kanyang buhay. Oo. At noong dinalaw ng Diyos ang kanyang tahanan, ang sabi ni Zacchaeus ay, Panginoon ko, sabi niya, kung nakita mo mang ako'y nandaya sa aking kapwa ay makaapat akong beses na isasauli yung aking pandaraya sa kapwa. At maging kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa mahihirap. Ito namang pangalawa, itong the rich young ruler ay sinubok ng Panginoon. Ano ba ang sabi kasi niya ay, Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? Mahalaga namang tanong iyon. Napakalaga, Pastor? Napakalaga. Then ang sagot ng Panginoon ay ano ba ang nakatala sa kautusan? Ang sabi ng rich young ruler ay, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos sa buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ay di, lahat ng yan ay natupad ko na yan, Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon ay, sige, meron ka na lamang hindi pa nagagawa. Tapos nagkwento pa nga ang Panginoon na sino bang aking kapitbahay? Yung sabi niya ay, nagkwento ang Panginoon, may 3 biblical character doon. At yung Samaritano ang tumulong, then ang command ng Diyos sa kanya ay, go and do likewise. Ay di, meron pang isang detalye nito na ang sabi ng Panginoon, okay, kung gusto mo talagang pumasok doon sa kaharian ng langit ay ibenta mo lahat ng iyong pagmamay-ari at itulong mo sa mahihirap. Tapos itong mayamang taong ito, siya ay lumayo na malungkot. Kaya ang sabi ng Diyos ay, napakahirap talaga ang mayamang pumasok doon sa langit na bayan. Mas madali pa, sabi niya, ang isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayamang lalaking ito na papasok sa kaharian ng langit. Kaya Pastor, napakaganda ang ilustrasyon na sinasabi mo na lahat ng mayayaman ay 2 klase. Oo, may 2 klase din. Si rich young ruler, mayaman. Oo. Na young ruler na kabataan pa lang. Oo. At saka si Zacchaeus. Itong mayaman, nagtatanong siya kung paano maligtas. Pero mas mahalaga yung kanyang kayamanan. Yung isa naman, nais niya din maligtas si Zacchaeus. Napakapusakal. Talagang magnanakaw ito parang yung tax collector ito. Tax collector ito. Pero nakilala niya si Jesus, ay nagkaroon siya agad ng pagbabago. Yeah. Napakaganda ang estilo ng ating Panginoong Jesus na encounter sa mga mayayaman at makapangyarihan. Nagkakaroon siya ng kwentuhan, pumapasok sa bahay. Ang Panginoong Jesus ay binigyan tayo ng kaparaanan na ang bawat alagad ng Panginoon Diyos na magmisyon ay hindi lang sa opisina ng mga mayayaman, kundi sa bahay. Sa bahay. Tumasok ang Panginoong Jesus sa bahay ni Zacchaeus Tapos nagtuturo siya Tapos inintegrate niya ang pananampalataya. So ang bawat nakita ko dito, Pastor, na lesson natin, ayon sa sinasabi mo ay bawat alagad na tinawagan ng Panginoon Diyos. Nakikipagkwentuhan sa mga mayayaman, mga pangyarihan, pero ini-integrate niya yung pananampalataya. Sinasama niya, ibinabahagi niya yung pananampalataya. Nagtuturo siya, pero itinuturo na yung hinahalimbawa niya yung pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya
nababago ang bawat isa sa atin. Makikita natin na ang tunay na commitment ng isang alagad ng Panginoon Diyos ay kasama niya pa rin ang Panginoong Hesus, nakikisama sa mga mayayaman, pero hindi nabubuhay kagaya ng mayaman. Ano gusto? Oo. Kundi pinapangaral niya pa rin ang kayamanan ng langit. Nakita ko yung pag-attract ni Kristo sa mayayaman, no. Dalawang halimbawa ito eh. Si Zacchaeus nung inutusan tumugon. Itong mayaman na ito nung inutusan ay nireject niya. Ay, oo. Si Zacchaeus nung siya ay naramdaman niyang nagkulang siya sa Panginoon, gusto niyang maging kalahati ng kanyang kayamanan na ibibigay niya sa gawain. Matindi Ito yan. namang ay ayaw niyang tumulong Wala. sa mahihirap. May isa. Kahit ni Kusing ayaw Oo, niya. wala. Sinubok lang siya ng Panginoon. Oo. Si Zacchaeus ay mahal na mahal niya si Kristo ng higit sa kanyang kayamanan. Ito namang isa, mahal na mahal niya ang kanyang kayamanan ng higit sa ating Panginoon. Yun yung bottom line ng magkaibang dalawang mayaman eh. Ano. So, ang pagmamahal pala sa Diyos ay anumang bagay na nakakahadlang sa ating relasyon sa Panginoon ay hindi tayo pwedeng maging alagad ng Panginoon. Oo. Ang kayamanan, ang pagmamahal sa pera, ito ay ugat ng lahat ng mga kasamaan. Hindi yung pera ang masama, kundi yung pagmamahal Oo. sa kayamanan. Oo. Yun ang nangyari sa rich young Tama. ruler. Yung sobrang pagmamahal niya sa kayamanan niya, pinangpalit niya sa pagmamahal niya sa ating Panginoon. Kaya kung nasaan ang kayamanan mo at nandun ang puso mo, Oo. ay masama iyon. Ayaw masama. Paghahandaan mo na talaga ang mga Oo. kayamanan, hindi na yung kayamanan ng langit. Kaya nakikita ko dito, Pastor, na ang bawat alagad pala ay maaring katumbas nitong dalawa. Oo. O katulad nitong dalawa Mm. na may mayaman, hindi tayo pinipigilan ng Panginoon Diyos na maging mayaman. Mm-mm. Kaya lang, magiging sakyo tayo. Maging Zacchaeus Oo. tayo. May Oo. maraming mayayaman na kagaya ni Sakyo na disipulo. Hindi ko alam kung tawagin nating disipulo yung mayaman na rich young ruler ng Panginoon. Sabi nga Mahirap ng iyan. The Great Controversy at saka ng Desire of Ages. Nabasa ko ito, yung kasaysayan nito nilarawan ni Ellen G. White na potential siyang alagad ng Panginoon kasi may pera siya Oo. Tayo wala tayong pera, my friend, no? Oo. Pero ito potential, may asset ito. Abogado ito, mayaman pa, magaling manalita ito. Oo. Ang kulang na lang niya ay yung magbahagi ng kanyang kayamanan. Yung pagmamahal talaga sa mga tao. Yun ang kulang niya Oo. So, lahat ng mga bagay na nakakahadlang, maging pera kung nakakahadlang na yan sa gawain ng Panginoon, mawawala yung commitment Oo. natin sa Panginoong Jesus, Pastor Ray. Kaya ito yung nakikita natin, kaibigan na Pastor, Oo. na doble-doble ang kapangyarihan ng mga ito. Oo. Mayaman na nga, Oo. kasi lahat ng mga yaman, makapangyarihan din yan Oo, kasi Pero lalo na pag nakapwesto sa posisyon ng ay, mas gobyerno, lalong makapangyarihan yan. makapangyarihan yan. Oo. Kaya ito yung mga aabutin ng bawat isa sa atin bilang alagad ng ating Panginoong Hesus, Oo. na meron tayong kakaibang estilo upang mapangaralan natin Oo. o madala natin ang misyon ng pag-iibanghelyo, maging disipulo ng Panginoong Diyos ang mga taong mga ito, sapagkat maraming nagtatanong kung paano sila magkaroon ng buhay na walang hanggan na kagaya ng rich young ruler na ito na, Yeah. Panginoon, ano ang gagawin ko para mabuhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yeah. Oo. Kaya bawat isa sa atin, kaibigan, ay magkaroon tayo ng tunay na pagiging alagad ng Panginoong Hesus na nakikita sa ating buhay. Yeah, amen. At nasa isip natin na gumagawa tayo ng alagad ng ating Panginoong Hesus. Hahanapin natin yan. Yeah, yun ang command kasi sa atin go and make disciples, Oo. Pastor Ray. Yan ang Oo. command. Ngayon, Pastor Ray, tapusin natin itong pang-last na topic natin, the Last cost of being a disciple. Ano ba yung kabayaran o bunga ng pagiging alagad ng Panginoon? Cost. So, yung cost. Halaga. Ito, gusto ng Diyos na ang kanyang alagad ay maranasan nila yung pagkamatay ng lumang pagkatao araw-araw. Kasi kahit tayong dalawa, my friend, meron pa rin tayo yung human nature, na kung minsan ay nagagalit,
Yung minsan ay naiinis. nagtatampo, naiinis. Human nature yan. Pero Oo. sabi ng Panginoon, pagtagumpayan mo yan araw-araw. Kasi kinubos na kita eh. Gusto kong makita sa'yo yung buhay ko na. Oo. Hindi na yung buhay ng pagiging Pastor Orbe, Pastor Abby, kundi yung buhay ni Kristo na Buhay ni Kristo. ang nakikita sa atin. Yun yung cause. Mm. Ang isa pa dito, kinakailangan na mamatay sa atin yung self-interest, yung selfish desire, yung very ambitious sa mga bagay na meron ang sanlibutan. Nandito kay Sakeo, balikan natin siya, yung self-sacrificing and self-denying. Oo, Nasa espiritu. kanya na espiritu. Alam natin kapag wala yung ganung katangian, ay hindi tayo po pwedeng maging alagad ng ating Panginoon. Oo, tama. Then, ang disciple ay i-prioritize niya yung kanyang devotion sa Panginoon kaysa sa kanyang buhay. Pakibasa mo sa Luke chapter 14 verse 22, Pastor Ray. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo. Gayunman ay maluwag pa. Tingnan mo ngayon, ang total population ng Pilipinas ay aabot tayo ng ilang milyon, my friend? 125 million ang total population ng Pilipinas. Dito sa NPUC, ang Luzon ay meron tayong 58 million na Filipino dito sa Luzon. So, napakarami ang populasyon natin dito sa Luzon. Ang Seventh-day Adventist ay parang 400,000 plus lang, Seventh-day Adventist against sa 58 million. So, napakaluwang ang gawain. Composed ng ilang mga ethnicity. May Ilocano, Pangasinense, Kapampangan, Tagalog, Itneg, Ibanag, ano ba ba? Bisaya, Mangyan, Dumagat, Itawis, at marami pang iba. So, Muslim, mga Buddhist na may mga Buddhist din na Pilipino. Kailangan nating i-reach out ito, Pastor Ray. At composed ng iba't ibang lahi ng tao. Ang daming mayayaman na hindi nila alam ang katotohanan. Nag-aantay lang sila ng mga katulad ni Sakeo, katulad ng iba't ibang mga alagad sa Biblia, na kahit katulong ka ng isang mayaman po, pwede kang makapagbago ng buhay nila na kagaya ni Little Maid. Maaring ikaw ay captive o kaya truck driver ng isang kumpanya, bus driver ng isang kumpanya, maaring janitor ka ng isang big company, pero Adventist ka, manggagawa ka ng Panginoon, po pwede mong i-represent ang Diyos doon sa workplace mo. Ito yung mga dapat nating intindihin. Kaya pakibasa mo, Pastor Ray, sa verses 26 to 27, may binabanggit dito na napakahalaga sa Luke 14 verses 26 and 27. Okay. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaring maging alagad ko. 27. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. 28. Sapagkat sino sa inyo na nagnanais magtayo ng isang tore ang hindi muna uupo at alamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito? Yung salitang if anyone and whoever, sa Tagalog kasi sino man, magkaparehong ginamit yan. Ang cause of discipleship, anuman ang pagkatao, maging sino ka man, ay kailangan mong magsakripisyo, Pastor Ray. Katulad yung binasa mo kanina sa verse 26, kung ang sinuman, ang ginamit kasi sa English, if anyone. Kung ang sinuman ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina, asawang babae at mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, ay maging sa kanyang sarili, buhay ay hindi maaring maging alagad ko. Ang ibig sabihin, hindi naman tinuturo ni Kristo dito na kapuutan natin ang ating mga kamag-anak. Ang itinuturo ng Panginoon dito, kung sino man ang hindi niya kayang iwanan ang kanyang asawa at anak, pag-uusapan na ang gawain ay napupuot siya sa akin.
Oo. Okay? Kasi tinuturo din ng Biblia na mahalin natin ang ating asawa, Oo. mahalin natin ang ating mga anak. Pero kapag ang pamilya natin ay nagiging hadlag na sa paglilingkod natin sa Katapatan, Panginoon, oo. nawawalan na yung katapatan natin, hindi na tayo makapaglilingkod ng maayos sa ating Panginoon. Inulit niya yan sa verse 27, Pastor. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Halimbawa, ay naglingkod ka sa Panginoon, dumaan ang mga pagsubok sa buhay, ay halimbawa ay nawalan ka lang ng sweldo, ay umalis ka na. 'Di ba? Wala na. nag naghirap ka lang sa pagiging manggagawa ng Panginoon, umalis ka na. Hindi mo na kayang pasanin yung cross ng ating Panginoon. And that is the cause of discipleship. Maging sino man tayo, ano man ang pagkatao natin, huwag natin ipangpalit ang mga bagay-bagay alang-alang sa paglilingkod natin sa Oo. Panginoon. Kasi ang priority natin ay ang paglilingkod sa Panginoon kaysa mga bagay na meron ang Oo. buong sanlibutan. Bahagi dyan ang pamilya natin. Ang unang test dyan ay pamilya mo. Oo. Parang tayo, naglalakbay tayo papuntang, kuminsan, iiwanan natin ang asawa natin. Isang linggo na wala tayo doon. Ay, ayaw kong iwanan ang asawa ko. Ayaw kong mag-conduct ng seminar. Mahal ko ang darling ko. Ay, Wala na. yun, ipinampalit mo na yung darling mo kaysa yung tungkuling tinanggap natin sa atin. Napakaganda, Pastor Rami. Kaya kaibigan, napakaganda itong pangatlo sapagkat mahalaga din ito na cause of being a disciple, yung halaga ng pagiging alagad ng Panginoong Diyos, na ang pinakamahalaga sa lahat ay yung katapatan natin sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yeah, amen. Kaya halimbawa ay maglilingkod tayo, pero gumagastos na tayo. Sabi ni William Barclay ay umiiwas na tayo. Umiiwas na. Wala na yung halaga ng pagiging katapatan na magiging alagad ng Panginoon Diyos. Hindi tunay na alagad ng Panginoon Diyos kung hindi ka magkaroon ng katapatan, at iyan ang pinakamahalaga sa lahat, na hindi mo kayang ipagpalit sa asawa, ina. Oo. Mahalaga nga rin sila. Mahalaga. Pero sabi mo, kung hadlang na ito ng pagiging katapatan, at mas mahalaga na yung asawa mo, mas mahalaga na lahat kaysa yung katapatan mo sa Panginoong Diyos. Ayun, mahirap na. Mahirap yung Pastor. Mahirap ang magiging ang asawa natin ay inspirasyon natin. Oo. Yan. Oo. Pero kung minsan pag dahil, ang darling ko ay batang-bata pa ito. Ayaw kong magugol ang aking panahon sa labas, ay mahirap na yon. Oo. Kaya maraming bumabagsak dyan. Balikan natin yung mga halimbawa natin yan. Kung si Daniel noon ay kaaway ko naman ito, hayaan ko na lang silang mabulid sa dagat-dagatang apoy. Pwede naman yung gawin yon. Malakas ako sa... O si Little Maid naman. Gagawa nga ako ng chemical na panlason sa kape ng aking amo. At dahan-dahanin kong lalasunin ito. Yun ay hindi na maganda. May pagmamalasakit Tingnan siya. mo puro negative yung nangyari sa kanila. Sila ay bihag. At ang bumihag sa kanila ay sariling kaaway, mortal na kaaway ng kanilang bansa. Ngunit pinaglingkuran nila na nagpapakitang sila'y mga anak ng Diyos. Oo. Na kahit anong nangyayari sa kanila ay nagiging tapat sila sa tinanggap nilang pagpapala, tinanggap nilang katotohanan, at isinakabuhayan nila at nakita. Nagliwanag. Maaring kaibigan, may mga minsan tayo ay nululupaypay bilang alagad ng Panginoong Diyos. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag nating maliitin yung ating mga maliliit na bagay na ginagawang mabuti sa kapwa natin, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, at ganun din sa mga makapangyarihang mga tao. Malilit na bagay ay napapansin yan. Ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kanyang kapangyarihan ay gagawa ng paraan. Huwag lang tayong matakot. Yun ang kalaban mo. Amen. Na ay baka ganito, mapapahiya ako o ganito. Hindi. Mas mahalaga yung magsabi ka ng totoo, magsabi ka kung ano ang dapat, magsabi ka kung ano dapat tuwid, para ikaw ay pagpapalain ng Panginoon Diyos. Pero kung puno ka ng katakutan, yung yung parang aso na pag nakakita ng kasamang kalaban na aso, yung kanyang ano tawag nito, buntot ay wala na. Hindi ganyan ang alagad ng ating Panginoong Hesus. Magsabi ka ng totoo, pero wag naman yung patakot at pabigla at saka bigyan mo naman ng magandang paraan. Para mas maayos pa tayo
sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kaibigan, napakaganda ito, Pastor, itong pagmimisyon sa mga makapangyarihan ay mayroon tayong conviction. Tumatayo tayo sa aral na katotohanan at magliwanag tayo doon. Huwag tayong matakot. Amen. At mayroon tayong commitment. Yeah. May kalidad ang ating pananampalataya. Relasyon sa ating Panginoong Yesus, yung commitment na italaga na tayo. Kasi ang commitment, ang alam ko ay yung decision mo araw-araw, minuto na mahal mo ang Diyos. Yes. Kagaya na din sa ating asawa. Asawa. Kung committed ka sa asawa mo, every day you decide to love him or to love her. Kahit na marami kang makikitang mas maganda sa asawa mo, siya yung committee, yun pa rin ang decision mo na mahalin mo siya. Siya ang pinakamaganda sa asawa mo. Ganun din. Ganun din sa Panginoon. Kaya ang pangatlo dito ay cost. May halaga ang ating paglilingkod at ang kanyang halaga ay katapatan. Huwag nating ipagpalit o kompromiso kanino man para makikita sa atin ang tunay na kapangyarihan ng isang alagad na nagmimisyon sa mga makapangyarihan. Kaya sa ating pagtatapos, nawa ay pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos sa tatlong C na ito. Conviction of a disciple, commitment of a disciple, and cost of being a disciple, Pastor Abe. Maraming salamat, Pastor Abe. Sa ating, thank you, meron ka pang sa ating pagtatapos na ay... Basahin na lang natin to, Pastor Ray, itong conclusion natin. Gusto kong mabasa natin to sa Ministry of Healing page 210. Much, sabi niya, is said concerning our duty to the neglected poor. Should not some attention be given to the neglected rich? Many looks upon this class as hopeless. Thousands of wealthy men have gone to their graves unwarned. But indifferent as they may appear, many among the rich are soul burdened. Kailangan din nila ang kaligtasan. Kaya huwag tayong matakot maglingkod sa kanila. Sa simpleng pamumuhay natin, Pastor Ray, di man natin mabigkas ang mga tala ng banal na kasulatan, pero nakikita yung pagmamalasakit natin at tapat na paglilingkod ay makikita nila si Kristo sa ating buhay. Bigyan mo muna ng literature yan muna. Yeah. Yung Great Controversy Great muna. Controversy. Regaluhan mo lang. At saka yung... Mabait sa kanila. Tapat mo na pagtatrabaho sa araw-araw na maaga kang pumunta doon sa bahay nila, naglilinis ka. Magluluto ka ng pinakamasarap na pagkain at pinapakita mo sa buhay mo pagdating ng Sabat ay nangingilin ka. Ano kayang pananampalataya nito pagdating ng Sabado ay nag-o-off ito? Ayun, magtatanong na sila, Pastor. Kaya maging masaya ka, kaibigan, bilang isang alagad ng ating Panginoon Diyos para merong kakaibang paningin ng mga tao sa iyo. Ipakita mo ang kasiyahan ng may tapat na pananalig bilang isang alagad ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pagtatapos, kaibigan, hingin natin si Pastor. Ating panalangin, Pastor Abe. Tayo po'y manalangin, mga minamahal kong mga kapatid. O dakila naming Panginoong Diyos, salamat po na kayo ay nagtitiwala at patuloy na ipinagkakatiwala ninyo sa amin ang gawain at pagiging alagad ninyo. Marami po kaming mga kaibigan dito sa aming pong paligid, mga maimpluwensyang tao at mayayaman. Alam namin na kayo din po ay may balak na sila'y kunin at iligtas, na maging kabahagi ng inyong iglesia at pagiging bahagi ng gawain, magiging alagad ninyo o Panginoon. Tulungan mo kaming magtapat na maging ang kayamanan namin ay kaya naming i-invest ito sa inyong gawain upang kung magkagayon ay maihahanda po namin ang nalalapit na pagbabalik ng aming Panginoon. I-bless po ang aming mga viewers. I-bless din po ang oras ng pag-aaral sa pangunguna ng aking matalik na kaibigan si Pastor Ray. Patuloy po na gamiting makapangyarihan ang oras na ng pag-aaral upang maibahagi, maipaliwanag na may katalinuhan at kabanalan ang inyong mga salita upang sila na nakikinig sa amin ay mabiyayaan ng inyong karunungan at kagalingan. Pagpalain po ang lahat ng mga viewers, pagpalain po ang buong sambahayang Pilipinas na nawa po o Panginoon ay maging alagad ninyo sila upang sila'y magtamo
ng buhay na walang hanggan. Yes, Salamat Lord. po sa pagtanggap ninyo sa amin at pagpapatawad ninyo sa aming mga pagkukulang. Dinadalangin namin ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas at gintong sinob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas at gintong sinoob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling kay kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas at gintong sinoob. Ang tanging dalangin,
Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Maraming salamat kaibigan. Patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral sapagkat mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.